habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawalan. Bakit ng buhay akong tinatamaan? Lord, saan ako? Hey, God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po at God's morning po sa ating lahat. Muli, tayo po ay nagbabalik sa ating God's morning, sa ating daily devotion. At ngayon po, sa araw nito, tayo po ay tutungo sa isang magandang talata. Sabi nga, ito po ay mula sa Matthew chapter 18, verse 20. Ito po ay pamagatan nating Jesus is right here. The promise when we gather. At ngayon po sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para po sa pagbabasa ng talatang ito at pangunahan po tayo sa panalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa ngayon sa Mateo 18 verse 20. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagtitipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Ama, maraming salamat Panginoon sa lahat po ng patnubay at biyaya na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at kami po ay patuloy niyong sinasamahan para sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at upang lubusan namin itong maunawaan. Samahan ng mga kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, bigyan kami ng knowledge at wisdom para po sa aming mga pag-aaralang ito. Sabi nga po ninyo, dalawa o tatlo nagkakatipon ay kasama namin kayo, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy mo po kaming ginagabayan. At sa lahat po ng mga nakakarinig, sa lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, sa kalusugan, alam po namin na kasama rin po namin nila kayo, Panginoon. Patuloy mo po kaming pagagalingin, palalakasin ang aming mga katawan. At maraming salamat po sa lahat ng biyaya na aming na mga natatanggap, Lord. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Sabi nga po, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, sabi ko ng Amplified Version, or where two or three gathered in my name, sabihin, meeting together as my followers, as followers of Christ, I am there among them. Dito po sa ating pagtalakay, ay marami po sa atin minsan na kapag tayo po ay nag-iisa, feeling natin malayo ang Diyos. Kapag maliit lang ang grupo, minsan naiisip natin na sayang kunti lang tayo. Baka hindi napapansin ng Diyos ang pagtitipon natin. Ay kalimitang nararanasan kapag ang tinitingnan natin ay ang mga physical na pangyayari sa ating buhay. Ayon po sa binasa nating talata, binibigay ng ating Panginoong Hesus ang isa sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangako sa Biblia. Sa buong Biblia. Na po yun. Hindi po ito para sa malalaking katedral lang. Hindi para sa mga sikat na leader lang. Ito po ay para sa bawat isa sa atin. Ito po, sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Hesus, at sa kontekstong ito, na pagkatapos po niyang ituro kung paano ayusin ang pagkakasala ng kapatid sa loob ng isang simbahan o ng Diyos. Ang mga alagad, noon po ay nagtatalo pa kung sino po ang pinakadakila. Pero ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ang halaga ay wala sa dami kundi sa kanyang presensya. At ang isang reference na tutukoy dito po ay ang Exodus chapter 3 verse 14. Ano po sabi doon?
Sinabi ng Diyos, ako ay si ako nga. Sinabi mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Yun. Sabi nga doon ng Panginoon, sabihin mo, no, sa mga Israelita na ang kanyang pangalan ay ako nga, I am. Sabi nga, I am who I am. Ang Diyos na laging nariyan, hindi nagbabago, at laging kasama. Sabi nga po, ito rin ang nagsasabing nariyan siya sa ating kalagitnaan. O nariyan ang ating Panginoong Kristo sa kalagitnaan natin. Sabi nga, sa original wikang Griego, ano ho ang salitang ginamit po dito para sa gathered ay synago. Sabi nga natin, synago. Yan. Kung saan, yan din po kinuha at galing ang salitang sinagoga. Ibig sabihin, kahit sa simpleng pagtitipon natin, ginagawa po natin ang layunin ng isang tunay na simbahan. Ano po yon? Magtipon para sa Kanya. Ang dahilan ba ng ating pagtitipon ay gusto lang natin pag-usapan ang sino mang tao. Kaya nga po kapag nagtitipon tayo, tandaan po natin, ang presensya ng Diyos ay nandun. Kaya nga kung chismis ang laman ng ating pag-uusap, ay mukhang hindi ho yata si Jesus Christ ang nandun. Ano po natin? No? Kasi nga po, may mga sabihin natin ay malicious na salita o ano pa mang ikasisira ng isang tao, no? Sa tingin po kaya natin ay nandun ang ating Panginoon, no? Kaya nga po ang chismis ay hindi matutulong po sa buhay ng isang tao. Himayin po natin ang ating talata at gagamitin ko po ang amplified version. Ang sabi po doon, sabi dito, sa unang bahagi, where 2 or 3, no? It's not about the number, but the heart. Madalas po nating akalain na kailangan po ng libu-libong tao para maging espesyal lang ang pagtitipon, di ba? Para pag sinasabi natin, ay, napakalago ng gawain yan kasi ang daming umaattend. Pero, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, kahit 2 o 3, nariyan po siya. Okay. Ito po ay hindi para sabihin masama ang malaking grupo, ano ho? Kundi para sabihin hindi nasusukat ang bilang at talaga sa ating Panginoon Diyos. Ang hinahanap po niya ay hindi dami, kundi mga pusong nagnanais sa Kanya. Kahit kaunti lang tayo, basta nagtitipon tayo para sa Kanya, sapat na iyon. Para maramdaman natin ang kanyang presensya. Sabi nga po, di ba, ng Psalm 46 verse 5, ano po sabi doon? Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Amen. Ano ho, sabi nga, hindi ba ang Diyos ang nasa kalagitnaan ng kanyang bayan? Ano ho? At sabi rin po sa atin ng awit 145, no, verse 18, no, sa Psalm. Ano ho? Psalm 145 verse 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Amen. Ano ho? Sabi nga, ang Panginoon daw po ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng katotohanan. Ibig sabihin, totoo ba yung pagtawag natin? Sabi nga ng quote ni Charles Spurgeon, no? Sabi nga po niya doon, you do not need a multitude to make sabi nga, to make a church. Sabi doon, if there only 2 or 3 agreed together in truth and prayer, there is the whole Lord of glory. A little band with Christ is mightier than the armies of the world without Him. Napaka lupit, ano ho, kasi, even kahit 2 or 3, kung ang presensya naman ng Panginoon Diyos ay nandun sa inyong kalagitnaan, ano mo yung isang napakaraming sundalo pero wala naman dun yung puso ng isang tao?
Pinapaalala po nito na ang lakas natin ay wala sa dami ng taga-suporta, kundi sa katotohanan kasama natin ang Diyos. Sa sumunod na talata, ang sabi doon, gathered in my name. This is the key. This is the key. Gathered in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi basta-basta magkasama lang. Ang ibig sabihin, in the name of our Lord Jesus Christ. Ito po'y nangangahulugan na nagtitipon tayo ayon sa kanyang kalooban, hindi sa sariling kagustuhan. Ang layunin natin ay luwalhatiin siya, hindi magpasikat ng sarili. Pinagbuklod tayo ng pananampalataya kay Kristo, hindi lang dahil magkakaibigan o magkakapamilya tayo. Kaya kahit marami pa tayo, kung wala po naman ang ating Panginoon sa sentro, wala po ang pangakong ito. Pero kahit konti lang tayo, kung siya ang dahilan ng ating pagtitipon, siya po ay nasa kalagitnaan natin. Ang pangalan sa Biblia ay hindi lang tawag. Ito po ay buong pagkatao, otoridad at katotohanan ng isang tao. Kapag nagtipon tayo sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ibig sabihin ay dala natin ang kanyang pagkakakilanlan at sumusunod tayo sa kanyang salita. Sabi po ni Matthew Henry, no, to gather in Christ's name is to agree in His word. Depend on His promise and aim at His glory. It is not enough to meet together. We must meet together for Christ. Okay, sabi nga po ang pangalan ay kumakatawan sa buong pagkatao at autoridad ng ating Panginoong Kristo. Kapag ginagawa po natin ang lahat ayon sa Kanya o sa Kanyang kalooban, binubuksan po natin ang pinto para sa Kanyang pagkilos. Sabi nga niya doon sa sumunod na talata, I am among them. At yun po ay isang napakalaking pangako. Sabi nga, the most powerful promise, I am among them. Kasi, imagine mo, kasama mo lahat, kasama mo ang may-ari, kasama mo ang pinakamalakas, kasama mo ang pinakamatalino. That is powerful. Hindi lang sinabi ng ating Panginoon Jesus na nakikita ko kayo. O sabihin niya, nakikinig ako sa inyo. Kundi sinabi niya sa atin, nariyan ako sa gitna ninyo. Wow! At yan po yung sinasabi doon sa binasa natin kanina, doon sa Exodus 3 verse 14, I am. I am who I am. Ang Diyos na laging nariyan ay siyang pumili na manahan kasama natin. Hindi po siya malayo. Na parang tingin natin minsan ay nasa langit na nakatingin lang sa atin. Siya po mismo ay kasama natin because He is omnipresent. Hindi siya bisita na nadaan lang. Siya ay nasa gitna natin. Namumuno, nagpapaalala, at gumagabay. At dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago, ang pangakong ito ay totoo. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Sabi nga sa Biblia, no, meron ho doong dalawang alagad na naglakad patungo sa Emmaus. No? Kasama po nila ang ating Panginoong Jesus sa paglalakbay at nagpaliwanag ng salita. Tungayan po natin doon. Sa Luke chapter 24, verse, simulan natin doon sa simula, 13 hanggang 35. 13. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. 14. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari
15. Habang sila ay nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. 16. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. 17. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil sila at nalulumbay. At sinabi ni Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga nangyayari pagkatapos lamang maganap doon. 19. Anong nangyayari? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng maraming tao. 20. Isinakdal siya ng aming mga punong pare at pinunong bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipako sa krus. 21. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. 22. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan. 23. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at nang sabi nakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. 24. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo nakakaunawa? Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinabi ng mga propeta? 26. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? 27. At patuloy na ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. 28. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. 29. Siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, malapit na ang gabi at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga sa kanila. 30. Nang siya ay kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinira-piraso iyon at nagbigay sa kanila. 31. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakita nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. 32. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang aking pakiramdam habang tayo'y nakikipag-usap sa kanya sa daan at nagpapaliwanag ng mga kasulatan. 33. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagtitipon doon ang 11 at ang ibang kababaihan kasama nila. 34. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. 35. At sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, kung paano nila nakilala si Jesus nang pinaghati-hatian nito ang tinapay. Amen. Purihin ng Diyos. Napakalinaw. No? At grabe ang presensya ng Panginoon. Kahit kaunti lang sila naroon po siya. Nag-Bible study pa nga eh. Mula Exodus. No? Grabe po. Sa itaas na silid, 11 lang. Sabi nga po, 11 alagad lang. At ilang kababaihan. Doon po bumaba ang banal na Espiritu. Tunghayan po natin yung sumunod na pangyayari doon. At para makita po natin yan, punta naman tayo doon sa Acts chapter 1, verse 13 hanggang 14. Tapos talon tayo doon sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. No? Tingnan po natin yon. Pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas.
Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. 14. Lagi silang magkakasama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. 2:1. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. 2. Walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3. Nang makita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagmulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. Yun po ang pagkilos ng Diyos. Hindi po kailangan ng libo-libo para gumalaw ang Diyos. Sabi nga po ni A.W. Tozer, isa sa mga theologians, the most important event on earth is not the meeting of kings and statesmen, but the gathering of 2 or 3 believers where Christ is present. Kahit 2 lang kayo, kahit 3 lang kayo, kung ang presensya naman ng Diyos ay naroon. At kapag naroon ang ating Panginoong Hesus, nagbabago ang atmosphere. Ang simpleng silid ay nagiging banal na lugar at ang karaniwang usapan ay nagiging pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating pong buhay, ano pong ibig sabihin sa atin? Bilang mga tagasunod na ating Panginoon Jesucristo. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo ay nang magkakasama, kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon Diyos, kapag tayo ay, sabi nga, nagkakaisa sa paglilingkod, ibig sabihin, kaisa tayo doon sa ating mga gawain. Huwag po nating isipin na nag-iisa lang tayo. Tandaan po natin, nasa gitna natin ang ating Panginoong Hesus. Kapag mahina tayo, kapag nahihirapan tayo, kapag kakaunti lang ang kasama natin, kahit na sa minsan, kaunti lang tayo sa paninindigan, sa katotohanan, kahit yung minsan yung iba hindi natin, tandaan natin, hindi tayo kulang. Nariyan ang ating Panginoong Hesus. Kahit yung iba ayaw sumama, huwag tayong mag-alala. Nariyan ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang pagtitipon natin ay hindi lamang ugali o tradisyon. Ano ho ito? Ito ang pinakamatamis na pagkakataon na makasama natin ang Panginoon. Imagine mo, kasama mo yung Panginoon, kapag na-attend ka ng Bible study, kasama natin ang Diyos. Sabi nga ni John Calvin, he did not say, I am above you, or I am far away, but I am among you. He draws near to us so that we may have firm hope and true joy. Urihin po ang ating Panginoon Diyos, dahil kung ang puso natin, ang buhay natin, itinatalaga natin sa ating Panginoon Diyos, nandyan po ang joy ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa Panginoon, sa ating po pagtatapos, huwag po nating maliitin ang maliit na pagtitipon. Kahit kukunti lang tayo. Huwag nating isipin, walang halaga kapag kunti lang tayo. Ang mahalaga ay nagtipon tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sa mga oras na ito, tayo po ay natipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kahit sa bahay, kahit sa trabaho, kahit sa simpleng pagdarasal kasama ang pamilya o kaibigan, kapag si Jesus ang dahilan, siya ay nariyan sa kalagitnaan natin. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po ako magtatapos. At nawa tayo na pagpala ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Wenny's Burger. Yeah. Reflection.
God's morning mga kapatid. Magandang umaga po muli at dito po ay sa ating natutunan ngayong araw na ito ay hindi sa dami ng ng tao o ng mga nagtitipon na ando ng ating Panginoon. Kahit po dalawa lang, kahit nga kayong mag-asawa lang na magdadasal, pag po nagpe-pray tayo, hingin natin ang presensya ng ating Panginoon upang siya ay pumagitna sa bawat isa sa atin nang sa ganon kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa pagkakaibigan at sa lahat ng mga nakakasama natin. Kapag naandoon ng Panginoon ay tayo po ay magkakaroon ng pagkakaisa. Sabi nga po, hindi kailangang marami o malaki ang lugar para makasama natin ang Diyos. Kahit na 2 o 3 lang kayo na magkakasama ay naando ng ating Panginoon. Lalo na kung pinag-uusapan natin sa fellowship ang ating Panginoon, tayo ay nagdadasal, hinahanap natin ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, magkakaroon po tayo ng joy. Di po ba? Kapag tayo ay nagtitipon tapos pinag-uusapan natin ang presensya ng ating Panginoon, yung mga testimonies natin, hindi po natin namamalayan yung oras, yung mga nasa paligid natin, hindi natin namamalayan na nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng mabuting relasyon doon sa mga kausap natin. At yung mga nakakarinig, lalo na po kapag tayo ay nasa isang public place, sa restaurant, tapos mga pinag-uusapan natin ay ang presensya ng ating Panginoon, yung mga testimonies natin, hindi po natin namamalayan yung mga katabi natin nakikinig na sa atin sapagkat ang presensya po ng Panginoon na inaandoon. Doon po natin na-feel na hindi tayo nag-iisa sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang ating Panginoon na siya mismo ang nasa gitna ng ating pagtitipon. At mahalaga na hindi po sa dami ng tao kundi sa layunin ng pagkakaisa na nasa pangalan ng ating Panginoon. Kapag nagtutulungan po, nagpapatawad, nagtitiwala tayo sa lahat, tayo po ay hindi tayo nag-iisa. Siya ang gumagabay at nagpapalakas at nakakarinig ng ating mga panalangin at ng ating mga pinag-uusapan. Sabi nga po kanina, kung chismis po ang pinag-uusapan doon sa ating pagtitipon ay wala po doon ang ating Panginoon. Pero kung ang Panginoon po, ang pagkilos niya, ang pinag-uusapan natin, pagkilos niya sa buhay ng bawat isa, na andun po ang Panginoon. At handa siyang gumabay sa bawat isa sa atin. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at medyo malakas po ang bagyo na dadating dito sa Pilipinas. Ingat po tayong lahat kung saan man po kayong lugar na ito. God bless po. Biwas yata. Nasa China. Okay, so purihin ng Diyos. Tayo naman po ngayon ay tutungo sa ating mga kapatid via online at tayo po ay babati dito ho sa ating pagtalakay ngayon ang ating mga kasama ngayon ay walang iba nang uuna ang aming inaanak si Tyrone at si Janessa. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo. Diyan sa Carmelite Road. At syempre, pagbati na rin natin sa Tanyo Azucena family. Yan, sa ating mga kumpare, kaibigan. Yan, kay Brother Arthur, Sister Carmeline, at syempre sa kanilang mga anak kay Pao at kay Julene sa mapagpalang umaga dyan sa Barangay Concepcion, Carmelite Road. Isang mapagpalang umaga po. Yan. At tungo rin tayo sa ating kapatid from United States of America. Nangunahan po tayo mula po sa Washington, Seattle, ang Dow family na kasama natin ngayon si Nurse Abigail. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Yan. At tungo naman tayo sa ating kapatid from Bacolod City. Yan. Kasama po natin ang ating ang Pios family. Yan, sa pamumuna po ni Kuya George. Sa mapagpalang umaga po, Kuya.
Yan. At balik tayo dito sa San Pablo City. Kasama po natin from South Meadows. Yan. Kasama po natin ang Andal Artillaga family. Yan sa pangunguna ni Pastora Pe Andal. No ho. Yan. Ano ho. At kasama rin po natin si ngayon no si yan from Bulaking Chow. Yan. Kasama po natin si Nay Marta Artillaga. Siyempre pagbati natin diyan kay Kuya Chris, no? Kay Nay Gori, ano ho. At ganun din kay Nay Lina, Yasel, at kay Inigo. Isang mapagpalang umaga po. Yan, nakita ko rin dito ang ating birthday boy. Yan, si Brother Arthur, kasama rin natin. Yan, at yan, nabanggit ko na rin ng Kuya Chris. At from Santo Angel naman po tayo, kasama po natin ang Mendoza family. Yan, sa pangunguna po ni Sister Manilyn. Again, kasama natin, ano. At yan, at pagbati sa iyong buong pamilya, no? At kasama rin po natin ang Rosena family from Liliw, Laguna. Yan, sa pangunguna po ni Nay Edna. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. At from Dolores, Quezon, kasama po natin ang Dalangin family. Yan, sa pangunguna po ni Tay Victor. At pagbati rin natin dyan kay Nay TC Dalangin sa mapagpalang umaga po. Yan, at from Manhattan, kasama naman po natin, ano ho, ang dyan sa Barangay San Francisco, San Pablo City. Yan, kasama po natin ang Nonoso family. Yan, sa pangunguna po ni Ate Nela Nonoso. Yan, at from Makati and Bulacan, yan, kasama po natin ang ating kapatid, yan, si Sister Babes Rian Sares, no? Yan, at pagbati natin sa iyong buong pamilya. At from Osamis City, no? Kasama rin po natin ang C family, yan, sa pangunguna po ni Doktora Julia. At syempre pagbati natin dyan, ano, sa inyong buong pamilya dyan, kay Lacerdodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Jansen, gumraduate, ano ho, yan, sa mapagpalang umaga po. Yan, at from Santa Rosa, Laguna, kasama po natin si Kuya Rick Ramos, no, at ang kanyang mga kasama dyan. Ingat-ingat po mga kapatid dyan, Kuya Rick. Yan, at ang aking magandang pinsan, no, principal na ba? Yan, aking pinsan ito, si Ate Virgie Neri Paul. Ma'am, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong mga estudyante dyan. Ano ho, ayan. At kasama rin po natin ngayon, siyempre, wala na. Yan. Siyempre kasama ko sa ngalan po ng aking asawa, no, si Benny Mercado. Kami po ay nagpapaalam, no? At pansamantala nagpapaalam. At see you again tomorrow. Yan, kasama rin natin ang aking nanay, no? Pagkamat nasa loob lang po siya ng kwarto, kasama po namin siya dito sa bahay. At ngayon po, tayo po ay magtatapos na. At tayo po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. No? Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw nito. Tinuro mo sa amin, Panginoon, ang presensya na wag po kaming tumingin sa numero, kundi, Panginoon, tumingin po kami sa iyong presensya at patuloy namin damhin ang iyong pagkilos sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na kahit kami po ay kukunti, ang panalangin po namin ay siguradong iyong pinakikinggan. Dahil sabi mo nga, Panginoon, 2 or 3 gather in your name, Lord, nandun ka. Kaya Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami po ay naniniwala at nagtitiwala. Salamat po sa iyong presensya na kung paano mo sinamahan sa paglalakad ang 2 disipulong ito. O Lord, ganun din, Panginoon, nangungusap ka. At ipaalala mo sa amin ang mga bagay na ito kung kami man po ay nagkukulang. Naniniwala po kami, Panginoon, na iyong presensya sa amin ay nananahan. Kaya salamat po sa mga oras na ito. Patuloy na idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Nanay Marilyn Gabalenyo, Lord, na ngayon po ay nasa karamdaman, Lord. Na dinadalangin po namin sila at ang kanyang buong pamilya na pagkalooban, Panginoon, ng pananampalataya. At maniwala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling.
Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman, O Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, iniisip at sinasabi, sa lahat ng aming mga transaksyon, trabaho, O Lord, at lahat ng aming ginagawa. Samahan mo po kami, Panginoon. At patuloy mo po kaming paalalahanan na kung kami nakakalimot, na kami ay kasama ninyo. Salamat po, Panginoon, na kami ay sinasamahan ninyo. Salamat sa lahat ng ito. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.